Basahin po natin ang Proverbs 29, verse 15. Inyo pong pakinggan. The rod and reproof give wisdom, but a child left to himself bringeth his mother to shame. Sa Tagalog po, ang pamalo at saway ay nagbibigay karunungan, ngunit ang batang pinabayaan ay humihiya sa kanyang ina. Tayo po yung manalangin. Ama naming Yahweh, makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa araw na to na yung pinagkaloob na kami po, Panginoon, ay naritong muli upang makinig ng iyong mga salita. Nawa po, Panginoon, ang mensahe pong ipagkakaloob mo po sa amin ngayon ay maging blessing po sa amin. Gayun din po ay mayroon po kaming matutunan mula po sa inyong salita. Tago mo po ako sa iyong likuran, huwag pong makita ang aking kahinaan, ang aking pagkatao, ang aking pong pagka hindi perpekto, kundi po ang makita lamang po, Panginoon, ay ang kapangyarihan at kaliwanagan ng iyong salita. Maraming salamat po. Ito po ang samo namin dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Yeshua Christ. Amen. Makakaupo na po tayo. Amen. Sino po ba may mga maliliit na batang anak dito? Taas po kamay. Maliliit. Ayun, si Brother Mark. Ayun. At yung pong mga teenager, ayun, si Ron. Yun ang mga matatanda na, meron pa rin, ano po. So, Happy Mother's Day din po sa inyo. Nung pong San Linggo ay pinreach po ni Pastor yung Mother's Day, ano po. So, malapit na rin po ang Father's Day. Ewan ko lang po, meron po bang yung Children's Day? Amen, ano po. So, ang pamagat po ng ating pag-aaralan ngayon, ano po, at yung pong ating topic ay parenting is a full-time job. Yung binasa ko nga po sa Proverbs, sabi po, yun daw pong pagdidisiplina sa isang bata o sa isang anak, ay nagbibigay ng wisdom. Ano po? At nakikita niyo po diyan, sabi, the rod. Ano po ba yung rod? Yung pong pamalo. Ano po? Alam niyo po, marami pong akong naririnig, yung pagka po kasi minsan, nung maliliit pa po yung mga anak ko, si La Graciela, inihahatid ko po yun, tapos ako po yung sumusundo. Ano po? At nagkakausap-usap yung mga nanay, sinasabi ng nanay, naku ako, alam mo ba, yung anak ko na yan, wala man lang dumapong pamalo dyan sa puwit ng anak ko na yan. Sabi, ano po. So, yung iba namang nanay, sasabi, ay, naku, bait-bait naman itong magulang na ito. Amen po ba? Pero, kabaliktaran po yung sinasabi ng Bible. Sabi po ng Bible, the rod and reproof give wisdom, no? But a child left to himself bringeth his mother to shame. So, yun po, At, next, anak. Sabi po rito, parenting is not a part-time responsibility. It is a non-stop divine assignment. It is not something you clock in and out of. It is not seasonal. It is not occasional. It is constant. Ibig po sabihin ng constant, palagi, demanding, exhausting, and absolutely necessary. Amen po ba? Nakaka-relate yung mga parents dito. Hindi po ito, yung parenting po, hindi po yung para ka papasok ng opisina, papasok ka ng 9 a.m., pagkatapos lalabas ka na ng 5 p.m. Hindi po ito po ay kailangan ay constant, yung palagi na nandoon ka sa tabi nila. Demanding. Kasi pag mga nagtanong na yan, kailangan masagot mo na. At exhausting. Siyempre, mapapagod ka sapagkat pagdating mo, kung ikaw ay isang teacher, kung ikaw ay isang empleyado, pagdating mo ng bahay, ay kailangan mo pang arugain yung iyong mga anak. Amen po ba? Amen? At ito po ay necessary. Ngayon po, yung una po nating puntos, next anak, unang puntos natin, number 1, ayan, sabi rito, ito po yung ating unang points, invoking biblical authority. You must constantly remind them and yourself
that your authority comes from Yahweh. You are not just a provider, you are not just a protector, you are Yahweh's appointed authority in that child's life. Amen po ba? Ang sabi po, kailangan, yung invoking, ibig pong sabihin ay kailangan po nating ipakita, hanapin, hingin yung biblical authority dun sa ating anak. Ano po ibig sabihin ng biblical authority? Kung tayo po, ang pinagkalooban ng Panginoon ng otoridad para mangalaga, mahalin, at ipagkaloob yung magandang buhay sa ating mga anak, tayo po yung may kasalanan pag nawindang ang buhay niyan at tayo po ang sisisihin ng ating Panginoong Yahweh. Ayan po ba? Kasi, kasi marami sa mga parents are passive, lenient, maluwag, permissive, mas nasusunod pa ang anak, afraid of over-correcting, concerned about being liked than being obeyed. Ano po ibig sabihin nun? Marami daw po sa ating mga parents ngayon, ay napaka-lenient, napaka-luwag. At minsan, ang nasusunod pa ay yung anak kaysa sa magulang. Nakaka-relate po ba kayo? Amen po. Amen. Ano po? Sabi po rito, next. They want a relationship without responsibility. Ang gusto lang nila, relasyon, pero walang responsibilidad. But Yahweh did not call you to be their body. He called you to be their parents. Hindi tinawag ni Yahweh ang mga magulang at hindi binigay sa iyo yung mga anak mo na yan para maging body-body mo. Kung pwede siguro, body-body, pero ibig sabihin, meron kang boundaries. May boundaries, siyempre, kasi ikaw ay magulang. So, sabi nga po, authority is not abuse. Pag sinabi mo sa anak mo na ako ang magulang mo, dapat mo akong sundin, hindi po ito abuso. Amen? Hindi po ito abuso. Correction is not cruelty. Pagka kinurek kita, hindi ito cruel. Hindi ito masama pagka kinurek kita dahil anak kita. Pag dinisiplina kita, hindi ito makakasira sa iyo. Kung hindi, makakabuti pa ito sa iyo. Sabi po rito, if you do not exercise Yahweh's given authority, someone else will step in and take your place. Tingnan niyo po, ang sabi ng Panginoon. Kung hindi mo i-exercise yung authority mo sa iyong mga anak, balang araw, ang magtutuwid sa iyong mga anak ay ibang tao, baka masaktan po tayo. Amen po ba? Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Next, anak. Number 2. Invoking yourself in their activities. Sabi po sa Proverbs 29:15, but a child left to himself bringeth his mother to shame. That praise left to himself is deadly. It means unsupervised, hindi nasusupervise ang anak dahil pinabayaang mag-isa, unaccountable, uninstructed, hindi nabibigyan ng instruction, and ang pinakahalaga, unwatched. Amen? Hindi na talaga, pinababayaan na lang talaga. Amen? Binibigyan na lang ng pera, tapos pinababayaan na lang talaga. Amen po ba? So, ang sabi po dito, pagka ganun po ang nangyari, one day you will pick them up for the last time, one day you will tuck them in for the last time, and one day they will walk out of your home and your influence will never be the same again. Ano po ibig sabihin nito? Ang ibig lang pong sabihin nito, pag ganito ang ginawa natin, pagka unsupervised, pagka unaccountable, pag uninstructed at unwatched yung ating mga anak na maliliit pa, paglaki niyan, maging ibang buhay na yan. Magkakaasawa yan. Mag-iibang pamilya niyan. At doon sila magkakaroon ng problema. Sapagkat hindi sila natingnan, hindi sila na-supervise, hindi sila naturuan, ano magiging buhay ng mga bata na yan? Amen po ba? Amen. So, yun po Next. So, sabi po, so while you have them, so habang nandiyan siya sa poder ninyo,
na maliliit pa at kayo yung nag-aaruga, ano po sabi? Kausapin nyo sila. Talk with them. Play with them. Makipaglaro kayo sa kanila. Work with them. Bigyan nyo sila ng mga chores, ng gawaing bahay. Hindi yung walang ginagawa. Ano, pinagkana na lang nila, hindi pa mahugasan. Pagka inutusan mo naman, wait lang po. Wait lang po. Amen, ano? Pero hindi niyo po ba alam na kaya kayo tinuturuan ng church doon sa bahay kasi paglaki ninyo, o kaya, wag naman sana, pagka kayo ay nanirahan sa ibang tahanan, ay kailangan nyo pong matutunan yon para hindi mapulaan kayo at yung mga magulang nyo. Amen po ba? Amen. Sabi po dito, travel with them. Yan yung pinakamaganda. No? Kailangan nagta-travel naman kayo magkakasama. Pupunta kayong Dingalan, Baguio. Masaya yun, di po ba? Kasi nagkakaroon ng bonding ang pamilya. Na merong joy. Amen? Laugh with them. Aba, makipagtawanan kayo sa mga anak nyo. Hindi naman ibig sabihin na may authority tayo, hindi na tayo tatawa sa joke nila. Hindi na natin sila bibigyan ng mga joke na nakakatawa. Ano po? Amen? Huwag nyo lang pong sisigawan. Bawal po akong sigawan. Ano po? Senador ako ngayon. Joke lang po yun. Joke lang po yun. Joke lang, joke. Sabi po, So, build memories, but more importantly, build influence. Amen? Pag kinausap mo sila, pag naglaro ka sa kanila, pag nag-work ka sa kanila, pag nag-travel, nag-love, nagbi-build ka ng memories. At you are building yung influence mo. Kasi tinitingnan ka nila. Pag-aaralan ka nila, paano ka manalita, paano ka mag-decide. Yung influence mo, makukuha nila. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Because whoever spend the most time with your children will have the greatest impact on them. Amen? Pag hindi mo dinala sa church yan, hindi makaka-influence ang church dyan. Amen? Pagka hindi nag-aral lang mabuti yan, at lagi na sa kantin lang, wala na. Amen po ba? At pagka ang magulang ay talagang hindi talaga tiningnan at ipinangalagaan yung anak, mapapawindang ang buhay ng anak. Amen po ba? Amen. Number 3, wag po kayong magalit sa akin dito mga anak. Ito'y tama lang. At pag gagawin ito ng magulang ninyo, alam nyo na kaya ito ginagawa ay para sa inyo. Investigating their friends. Sabi nga sa tell me who your friends are, and I will tell you who you are. Birds of the same feather flocks together. Totoo po yun. Ano po? Most parents are dangerously naive. They trust their children's judgment, their child's intention, their child's version of the story, their own parenting. Ano po ibig sabihin nun? Minsan yung mga tayo, ay pinagkakatiwalaan natin ng husto yung ating mga anak, yung judgment nila, yung intentions nila, yung version ng kanilang story, kasi, parang nakikita na mas, papaniwalaan ko yan, anak ko yan, may kwento po ako sa inyo, nung ako ay merong computer shop sa bahay po namin. Nagkaroon po ako ng computer shop business Ako po kauna-una nagka-computer shop business doon. At ang mga parokyano ko po ay mga maliliit na bata, meron ding mga matatanda. Noon po kasi wala pang cellphone na pwede kang noon webcam lang. Kaya dumadayo sa akin yung may mga nasa ibang bansang kamag-anak at nagwe-webcam sa akin. At marami pong mga batang mga naglalaro. Kaya lang, sinasaway ko po, meron po ako sinaway, 8 years old Sinaway mo, masyado kong makapitik ng teklado ng Sabi ko, anak, baka naman masira, gaanan mo lang, huwag kang magalit dyan, sabi ko. Okay lang. Alam niyo po ba, pagalis niya, dumadating yung tatay. Ang sabi niya, galit na galit sa akin. Sabi niya, bakit mo binatukan yung anak ko?
Hindi ko pinatukan yung kako, Brad. Kung pinatukan ko yan, baka tulog na yan, sabi ko. 8 years old lang yan, sabi ko. Mabuti, mayroong mga nakakita. So ano po ibig sabihin? Ano po yung pinupoint ko? Meron silang sariling istorya. Hindi ko po di ba, bata yan, hindi yan nagsisinungaling eh. Kung ganun na binanat sa akin, mabuti na lang, meron akong mga ibang mga customer. Hindi, nakita namin, hindi naman binatukan. Pero, ang nasa isipan natin, yung bata hindi marunong magsinungaling. Amen? Amen. Next. Ito, tingnan niyo po, no? But children are easily influenced and are often poorly discerning. Yun po ang dahilan. Ano po? Sabi po sa 2 Samuel 13:3, But Amnon had a friend whose name was Jonadab, and Jonadab was a very subtle man. Ano ba ibig sabihin ng subtle man? Tuso. Napakatuso nitong kaibigan niya na kaya nasira yung buhay niya. Niwawaisan siya. Basahin niyo po yung 2 Samuel, yung buong 2 Samuel at makikita niyo pong istorya nito. Ano po? So next, sabi po rito, the friend destroyed him. One wrong friend can undo years of right parenting and preaching. So, next anak. Number 11. Number 11. Ayan, susunod yan. Ayan. So, wag magagalit yung mga anak sa akin dito. Ano? Sabi, you better know who your kids are with. Kailangan alam natin kung sino yung sinasamahan ng ating mga anak sa eskwelahan. Manonood ng sine, mag-group study, gagawa ng project. Kailangan alam natin kung sino yung sinasamahan ng ating mga anak. Where they are going, saan sila pupunta. Mag-sleep over sila sa bahay. Amen? Alam niyo po, si Ella nung sabi niya, Papa, mag-sleep over kami doon eh. Kasi may mga gagawin kaming mga project, mga gano'n, mag-group, study. Bigla ako nagdesisyon. Sabi ko, sila na lang ang invited mo dito. Pumasok ka sa kwarto mo, buksan mo yung malakas na aircon, ibibili ko kayo ng pagkain, ibibili ko kayo ng maraming mga kukutin, at kahit anong oras kayo, diyan mag-aral, magkwentuhan, o lahat ng inyong gawin nyo na. At ako, tatawagan ko yung mga magulang nila isa-isa, at ako mismo ang magsasabi sa kanila na ini-invite natin yung kanilang mga anak at susunduin pa natin sila. Yun po yung sinabi ko po. Kasi, gusto ko masigurado yung kasama ng mga anak ko. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. So, who your kids are with, where they are going, what they are doing. Ano ba yung ginagawa nila? What kind of influence is shaping them? Don't just ask question, verify. I-verify nyo, di po ba? Sabi, huwag lang kayong magtatanong, i-verify nyo kung totoo. Watch them interact. Tingnan mo ano yung mga pinag-uusapan nila, paano sila mag-usap. Ano po? Listen to their conversations. Pay attention to changes in behavior because bad company disguises itself. Pagka po nasa bad company na yan, maglilihim yan. Pag tinanong mo yan, ay sasabihin yan hindi magsasalita ng kung ano. Alam niyo po ba si Christian si Christian po, nung college si Christian, binabantayan ko talaga sila kahit nung maliliit pa sila. Pero nung nag-college niya, nako, hinihirap ko ng bantayan. Dumating sa bahay, lasing. Lasing Sabi ko, naamoy namin nila, Sister Ria, si Graciela, naamoy. Bakit ba amoy alak ka? Sabi niya, uminom ka ba? Sabi niya. Tapos sabi niya, hindi ako uminom. Kumain lang ako ng chiko. Sabi ko, Christian,
papunta ka pa lang, pabalik na ako. Ginawa ko na rin yan. Sabi ko, umamin ka na. Ayaw talaga umamin. Ayaw talaga niya umamin. Ang ginawa ko, pinabayaan lang namin, pero sinabi na, huwag ka na magsinungaling, alam namin na lasing ka. 3 kami rito, 1 ka lang. Natulog na siya. Nung pagising niya ng umaga, humingi ng sorry na isip-isip niya na talagang huling-huli na, nagsinungaling pa. Ano po? Ang ginawa ko, tinawagan ko yung kaibigan. At sinabi ko, kung maaari, huwag niyong aayain uminom yung anak ko. Dahil hindi ko pinapayagan niyang uminom. At unang-una, masama sa katawan niya yun. Amen. Kaya mula noon, hindi na siya uminom. Pero yung mga pag nagkakasama-sama sila ng mga pinsan, nag-shot sila, pinapayagan ko na rin. Dahil ando naman ako at tinitingnan ko talaga ba, pagka tama na yan. Yun po talaga ang ginagawa ko. Pero gustong-gusto ko po sana talaga yung talagang mahigpit. Kaya lang talagang iniiral pa rin yung pagkaama ko. Gayon din siguro kayo. Amen po? Pero ito po talaga ang pinakamagandang dapat natin talagang gawin. And number 4, next po, ito, wag ulit kayong magagalit sa akin mga anak. Invading their privacy. Ano po? They do not need privacy except for showers and changing clothes. Yun lang ang privacy niyo mga anak. It's not their room. Hindi niyo room yan. It's your house. Take the doors of the hinges if you have to. It's not their phone. You paid for it. Children left alone will hide things. Sin thrives in secrecy. Pag pinabayaan po natin yung mga anak natin na yan, laging nakalakang kwarto, hindi ko alam kung ano yung ginagawa. Hindi mo mabasa yung mga message dun sa phone. Basahin niyo po yung mga message. Amen? Kasi, sabi nga po dito, sin thrives in secrecy. Children left alone will hide things sin in secrecy. Huwag po kayong magagalit, mga anak. Amen? Pagka gustong mabasa ng mga tatay at nanay nyo, yung usapan nyo, yung message, ano po, ipabasa nyo, ibig sabihin nun, wala kayong tinatago. Pero pag dinilit nyo yan at hindi nyo pinabasa, sigurado may tinatago kayo. Amen po ba? Amen? Mga anak, amen? Mahina, mga anak. Palakpakan po natin ang Panginoon. Next. Check their phones. Kailangan talaga yan. Tingnan nyo yung kanilang cellphone. Amen. Hindi naman kanila yan. Kayo bumili niyan eh. Check nyo yung phones nila. Basahin nyo yung mga messages. Read their messages. Know their passwords. Kailangan ibigay nyo sa magulang nyo yung password para nabubuksan nyo kahit wala sila. Pag hindi binigay yung password, may ibig sabihin. Alam na this. Pagka hiningi nyo yung password at hindi ibinigay, alam na this, lalo nyong higpitan. Pero, pag hiningi nyo yung password at ibinigay sa inyo, ibig sabihin, walang itinatago. Amen po ba? Amen ba mga anak? Parang kahina. Amen ba mga anak? Amen. Amen. So ano sabi? Know their password, search the rooms. Parang Parang nasa kulungan. Search the rooms. Baka kasi mamaya, alam niyo po ba kung bakit kailangan i-search yung rooms? Baka mamaya, meron nang itinatagong playboy, penthouse na binabasa, o kaya naman kailangan i-search yung phone. Baka mamaya, nagse-search ng mga, alam niyo na, yung mga bold. Ngayon, sa internet, isang mo lang ayun na, lalabas na. Amen? Makikita niyo yan doon sa history. Tingnan niyo yung history ng phone. Makikita doon kung ano-ano yung mga sinesearch niya. Ngayon, meron din baka burahin, Dapat pala, hindi ko nasabi. Baka burahin. So, yun, po? Sabi rito, search the rooms, monitor their internet activity.
That's not control, that's care. Mga anak, pagka ganon, hindi po kayo kinukontrol. Ano po? Ibig sabihin, mahal kayo ng inyong mga magulang at ayaw kayong mapasama. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. You are not violating them, you are protecting them. And if they protest, they are hiding something. Pagka nagprotesta yung mga yan, sila, naku si mami naman, si daddy naman eh. Pati lahat naman, pinakikialaman. O bakit? Bakit ka nagproprotesta? May tinatago ka ba? Amen ba mga anak? Mga anak, hindi ka na. Amen? Hindi yata nag-agree. Okay, ano? Sabi po nito, that means you're touching something that matters. Amen? Number 5, malapit na po ito. Number 5, yan, invalidating their foolish ideas. Children are not born wise, they are born foolish. Sabi po sa Proverbs 22:15, foolishness is bound in the heart of a child, but the rod of correction shall drive it far from him. If you validate every feeling and affirm every idea, you will reinforce their foolishness. Sometimes, the most loving thing you can say is no. That's wrong. That's not happening. So, yun po, ano po? Ibig sabihin po nun, wag po lahat ng gusto ibigay. Amen po ba? Wag lahat ng, kung kaya mong ibigay, ibibigay mo naman ah. Hindi. Minsan sabihin natin, teka muna, no. Teka muna. Huminga muna tayo. Wag ka muna. Ano po? Bakit? Sabi po sa Judges 14:2, I have seen a woman now, therefore get her for me to wife. Si Samson po nagsasabi nito. Matanda na po si Samson. Sabi po ni Samson sa kanyang nanay, tatay, ay gusto ko na magkaroon ng asawa. Bigyan niyo ako ng asawa. Baka mamaya, nagka-boyfriend yan Amen? Meron pa nga po, anak ng pastor. 16 years old Nabuntis. Bakit? Hindi binabantayan. Siguro, abala yung pastor, abala yung magulang. Di ba, Rui? Kilala natin yon. Anyway, so yan po, So sabi po rin, Number 6. Ito pinaka-importante. Investing in their spiritual outcome. Amen? Sabi po sa Deuteronomy 6:7, and thou shalt teach them diligently unto thy children, and shalt talk of them when thou sittest in thy house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up. Next. Notice the word diligently. That means intentionally, consistently, persistently. Spiritual growth will not happen accidentally. You must, ito ang dapat natin gawin. Teach the word, model the word, talk about the word, apply the word. Sabi po dito, teach the word. Turuan nyo ng salita ng Diyos. Pero meron pang sinabi, pinakamahalaga, model the word. Kung nagtuturo ka ng salita ng Diyos, isabuhay mo. Kasi, pag nakita ng anak mo yon, na hindi yun yung ginawa mo, hindi mo na i-model sa kanya, hindi na maniniwala yan. At ang mangyayari pa, pati sa salita ng Diyos, hindi maniniwala yan. Hindi mo naman ginagawa Amen po ba? Palakpakan po natin ng Panginoon. Sabi rito, church cannot replace what happens in the home. If all they get is 1 hour on Sunday, they are not being discipled. They are being neglected. Hindi po kayang gawin ng church lahat yan 1 hour lang po sila rito Minsan hindi pa yan nakikinig. Minsan natutulog pa yan. Minsan iniisip pa niya kung sino-sino. Minsan iniisip pa niya yung bini. Minsan Minsan iniisip niya yung nangyari sa kongreso. Hindi naman. Lahat yan po. So, kailangan talaga ay andun palagi tayo na nakagabay sa ating mga anak. Amen? Palakpakan po natin ng Panginoon. 7. Next. Inviting Yahweh to work in the life of your children.
You cannot save them. You cannot change their heart. You cannot force spiritual life into them. But Yeshua can. Amen? Pray specifically, pray daily, pray fervently. Amen? Ipag-pray natin, banggitin natin yung pangalan nila. Ipanalangin sila ng marubdob na makilala nila ang ating Panginoong Yeshua, yung masave sila. Hindi po ibig sabihin na save ako, save na rin yung aking mga anak. Hindi po kasi tayo yung magdi-disciple sa kanila. Amen? Tayo yung magpapaliwanag sa kanila na tayo ay ligtas na. Amen? Palakpakan po natin ng Panginoon. Next. Call their names out before Yahweh. Ask Yeshua to convict them, protect them, guide them, draw them. Parenting without prayers is presumption. You need Yahweh in this. Kailangan po natin manalangin para makonvict po sila, para maprotektahan po sila, para mag-guidean po sila, at para lumapit po sila sa ating Panginoong Yeshua. Amen po ba? Kailangan po natin ang ating Panginoon. Amen? Amen? Palakpan po natin ang Panginoon. So, conclusion. Tapos na. Conclusion. Parenting is not easy, but it is absolutely necessary to raise godly kids. And one day, the result will speak. The difference will not be luck. It will be diligence. Yung sipag, ano po. Parenting is a full-time job, so give it everything you've got. Meron pa po akong huling sasabihin. Tatapos na po ito. Ito po'y kahuli-hulihan. Wait po. Ba yan? Ito. Babasahin ko po ito na mabilis. Ano po? Ang pagiging magulang ay patuloy na pagtuturo. Kailangan natin silang gabayan ng walang humpay sa bawat sandali. Ang pagiging magulang ay patuloy na pagiging halimbawa. Kailangan nating mamuhay ng matuwid sa lahat ng oras dahil sila ay laging nakatingin at tinutularan tayo. Ang pagiging magulang ay patuloy na pag-aalaga at panalangin. Hindi tayo tumitigil sa pagmamahal, pagtulong at pagdarasal para sa kanila hanggang sa ating huling hininga. Minsan, ang pagiging magulang ay nakakapagod. Minsan, ito ay mahirap at puno ng mga pagsubok. May mga gabing walang tulog, may mga pakikipagbuno at may mga pagkakataong parang gusto na nating sumuko. Ngunit tandaan, ipinagkatiwala ni Yahweh sa atin ang batang ito dahil siya ay naniniwala sa atin. Alam niya na kaya natin itong gampanan hindi dahil sa sarili nating lakas, kundi sa pamamagitan ng kanyang biyaya at tulong. Ang pagiging magulang ay hindi lamang isang tungkulin. Ito ay isang banal na atas. Ito ay trabahong buong oras na nangangailangan ng ating lahat. Oras, lakas, at puso. Maraming salamat po. Tayo po'y tumayo.